At balikan natin ulit ng eleksyon 2013. Inuulan ng batikos ang National Board of Canvassers dahil sa ayon sa ilang tao ay minadaling proklamasyon ng naunang grupo ng mga nanalong senador. Pero naninindigan si COMELEC Chairman Sixto Brillantes, magbibitiw o magre-resign daw siya kung mawawala pa sa tinatawag na Magic 12 yung 6 na pinoklama nila kagabi. Mula sa PICC sa lungsod ng Pasay, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mike, wala pang formal announcement pero maugong dito sa PICC na magkakaroon na naman ng proclamation ng ilang nanalong senador ngayong gabi. Yan ay sa gitna ng mga hindi pa rin mamatay-matay na mga tanong tungkol sa tila minadali umanong proclamation ng 6 na nanalong senador kagabi. Pero kumpiyansa si COMELEC at NBOC Chairman Sixto Brillantes Jr. sa kanilang proclamation na handa raw siyang itaya ang kanyang pwesto sa COMELEC. Handa raw magbitiw si Chairman Brillantes kung talo raw sa eleksyon ng 6 na prinoklama ng NBOC kagabi. Kung yung 6 hindi mananalo sa eleksyon na ito, magre-resign ako kinabukasan. Opo, so sir, sigurado po kayo na hindi na sila makakasalita. Sir, may question kasi. 1,000%. May mga punang tila nagmadali raw ang COMELEC sa proklamasyon kagabi. Sir, masyado raw premature? Parang nagmadali raw yung COMELEC? Oo, nung sinabi kong 48 hours, tapos hindi dumating 48 hours, napakabagal. Ngayon premature, hindi ko na maintindihan. Sinikap namin kunin ang paliwanag ni Brillantes sa naging basehan ng proklamasyon kagabi. Sir, yung may questions po sa basis ng... Sa pagproklama sa national positions, ang dapat pagbasehan ay ang Certificates of Canvass o COC na naglalaman ng final total ng mga boto mula sa mga City at Provincial Board of Canvassers. Pero dahil mabagal ang pasok ng mga COC at di pa tapos ang bilangan sa ilang lugar, nagpasya ang COMELEC na ibase ang proklamasyon sa tinatawag na Group Canvass Report na naglalaman ng running total lamang ng natatapos pa lamang bilangin ng mga Board of Canvassers. Mike, sa National Canvass Report as of 4:03 p.m., base sa 109 certificates of canvass na katumbas ng 31,611,715 votes, nangunguna pa rin si Grace po na may botong 16,260,239. Legarda, 14,922,018. 018. Cayetano, 14,022,191. Escudero, 14,011,873. Binay, 13,525,314. Angara, 12,759,795. Sila po ang naproklama kagabi. Sumusunod sina Aquino, 12,263,781. Pimentel, 11,700,820. Trillanes, 11,221,926. Villar, 11,143,934. Ejercito, 10,950,878. At Onasan, 10,634,845. Sumusunod sa kanila, sina Gordon, 10,172,274. Enrile, 9,354,186. At Zubiri, 9,184,995. Sa session kanina, Mike, ng National Board of Canvassers ay iginiit na mga abogado ni Senator Onasan yung kanilang inihaing motion para makita ang basahan ng proclamation kagabi. Pero hindi pa natatalakay o napagdedesisyon na ng NBOC ang naturang motion. Mike? Tina, may indikasyon ba sa puntong ito habang nag-uusap tayo na matutuloy yung sinasabing magkakaroon daw ng panibagong proklamasyon ngayong gabi, Tina? Kaninang umaga ay nagpahiwatig si Chairman Brillantes na baka merong proclamation ngayong gabi. Hanggang sa ngayon ay naghihintay pa tayo ng formal announcement. Pero merong ilang mga staff na ng mga senatorial candidates na nakikita natin dito. Meron na ring mga umuugong, pati na rin sa social media, sa Twitter, na ilang kandidato na nagsasabing nakatanggap daw sila ng imbitasyon para pumunta dito sa PICC ngayong alas 8 ng gabi. Mike? Pinangalanan na ba kung sino yung mga kandidato na yan sa pagkasenador, Tina? Dito sa PICC, wala pang formal announcement na merong proclamation, Mike. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.